Hindi. Ito. Bago tayo mag-start, no? Pag-usapan muna natin to, no? Alam ko naman na some of you hindi naman interesado kay Martin Romualdez, di ba? well, kasi napag-uusapan lang to mga babayan, no? Kasi medyo madaming pinupukol sa kanya ngayon. Especially nga po itong si Boying Rimulya. So pag-usapan din natin mamaya yan, no? Pero ang isa sa mga nakakatawa kasi dito, yung mga nanlilin lang kasi. Hindi ko talaga makuha kung bakit may mga nanlilin lang. Una, nung sinabi ba ni Martin Romualdez na ang may kasalanan executive, ibig sabihin ba presidente? Hindi ganun yun eh. Kasi in the first place, di ba? Ito yun eh. Sinabi naman po ni Martin Romualdez sa video niya na ang nagpo-procure, executive. Ang naghahanap, ang humihingi ng budget, executive. Through NEP. Ang nag-implement ng budget, ang nag-implement ng project, executive. Oo. Tapos kapag yung project merong problema, ang dapat maghanap ng accountability dito, executive din. So, presidente ba yun? Parang hindi. Kasi, ano bang ginawa ng presidente? Yung sinasabi po ng presidente na executive, pinakulong niya na, di ba? Di ba mahigit 30 po pinakulong niya sa DPWH? So, naghahanap din po ng accountability yung presidente. Ganoon din po yung dating House Speaker. Kasi may mga nanlilin lang kasi, no, na oy, sinusisi na yung presidente. O mag-aaway na yung Marcos tsaka Romualdez. So, ibig sabihin, gusto nyo ng ganon? Ang nakakatawa pa dito mga kababayan, no, yung binabanggit nga po ni Martin Romualdez na kasi ang pinaka-mastermind nga daw dito ay si Cheese at saka si Saldico. Ako yung nagtataka, no, bakit itong mga taong to, isama mo na si Boying Rimulya, bakit nakafocus kay Martin, hindi kay Cheese? Ito po, tulit na lang po tayo dito mga kababayan kasi alam naman po natin na ang ebidensya po ang tinuturo si Cheese. Ngayon, ewan ko lang kasi sabi ngayon ito malupit yung sinasabi ngayon ni Boying Rimulya na hindi, wala pa kaming ebidensya. Ipapatawag ko nga yung AMLAC para makaso na siya ng money laundering. So teka lang. So walang ebidensya. So ipapatawag mo yung AMLAC dahil gusto mo lang. Hindi nga, di ba? Nakuha niyo yung point ko. Sinabi ni Boying Rimulya, with due respect sa opisina ng ombudsman kasi ang alam ko kasi bago sila magpatawag ng AMLAC ng Anti-Money Laundering Council, dapat meron mo nang pangitain ng maanumalyang bank accounts, ng maanumalyang mga properties, o kaya pinaking salin. For example, tingnan niyo, yung nangyari kay Kiki Buloy. Di ba yung nangyari kay Kiki Buloy, di ba nakita niyo naman, di ba? Saan katutak yung properties? Doon nag-utos ng AMLAC. Kasi ay teka lang, ang nangyari kasi dito, may mga properties kayo na para sa amin ay undeclared. So, pasok yung AMLAC. Ganon, di ba? Ang alam ko, ganon eh. Pero nakakatawa dito mga kababayan, no, sa ginawa po ng ombudsman, wala namang nakitang properties si Romualdez. Wala namang nakitang mga maanumalyang bank account si Romualdez. Pero pina-AMLAC. Di ba? Medyo questionable lang sa akin eh. May pag-usapan din natin mamaya yan. Pero, ang nakakatawa lang po kasi dito mga kababayan, no, ang dapat po kasi pinapa-AMLAC dito si Cheese. Kasi sino ba naman ang tao maniniwala na ang yaman lang po ni Cheese 18 million pesos? So mayaman pa si Mike Cervera, ibig sabihin nun? Hindi nga, di ba? Ang dineclare po ni Cheese Escudero, 18 million. Pero meron po siyang bahay sa may bandang Metro Manila, no? Na ayun, nakakalaga ng 50 million po yun. Yung binigyan niya para ibaring. Kay Hart, 50 million din ata yun, di ba? $1 million yun eh. Ayun na nakikitaan natin ng wealth. Di ba si Cheese, tapos yung salin niya, 18 million. Ayun ang dapat pinapa-AMLAC secretary, kaya Ombudsman Boying Rimulya. Ayun dapat. No, hindi ko naman sinasabing mas magaling ako sa inyo. Pero ang alam ko po talaga kasi, bago po pinapa-AMLAC ang tao, dapat nakitaan muna siya ng ebidensya. Ang nakitaan po natin ng ebidensya, si Cheese. Tingnan nyo paper trail, kasabwat. Bycam, kasabwat. Smaller bycam, kasabwat. Ano ba, takot ba kayo kay Cheese? Pati itong mga DDS na loyalista eh. Actually, meron mga DDS na loyalista. Meron, no?
Kilala nyo ba yung mga DDS na loyalista? Kilala nyo ba yon? No, kasi sila po yung yung pro-BBM pero anti-Martin. Ayun, yun. Mga DDS loyalista yan. Yung narrative ng mga DDS laban kay Martin ginagamit nila. Tapos nagsisigawan sila, pro-government kami. O, di ba? So, by the way, no, maraming question dito sa mga ginawa nga po ni Ombudsman Rimulya, no? Ito pa malupit. So, si Martin Romualdez po aalis. Papuntang ibang bansa, no? Papuntang Singapore. Well, sabi naman nila, bakit naman nagkataon? Kesyo nagkataon doon na nung nahuli nga po si Saldico. Ang point natin dito, mga kababayan, sa tingin nyo ba mapapawi si Saldico ng ganun-ganun lang? Sa tingin nyo ba mapapawi si Saldico ng bukas agad uwi na si Saldico? Hindi eh. Ang alam ko po mga kababayan, no, yung pagpunta po ni Martin Romualdez sa Singapore, 5 days lang ba? Tama ba ako? Tama ba ako? Kung pasensya na, hindi ko nabasa yung yung document, no. Pero 5 days lang ata, di ba? So ngayon, kung sinasabi niyo na takot pala itong hindi ko talaga makuha yung point eh. Kasi tingnan niyo 5 days lang po na hinihingi po ni Martin Romualdez pa po ng Singapore para magpagamot. Tapos sabi ng mga ibang mga loyalistang DDS, no? Sabi ng mga loyalistang DDS, kasyo na takot lang yan kay Saldico kasi nahuli na. Puta, sa tingin nyo ba sa loob ng 5 araw makakauwi si Saldico? Hindi nga. Sa tingin nyo ba ganun lang ba kadali na ipapadala siya dito ng Czech Republic dahil susuko lang siya basta-basta ng 5 days? Hindi ko makuha yung point eh. Kasi tingnan nyo, tandaan nyo actually, content ko na yan eh. Marami pong proseso para mapauwi si Saldico dito. Lalong-lalo na po na wala siyang passport. So, isa po yung malaking paglabag sa Czech Republic. Na-content ko na yun nung nakaraan eh. Ngayon, sa tingin niyo po ba? Kasi hindi nagmamatch yung narrative eh. Ang bobo ng narrative sa totoo lang. Sa totoo lang, napaka-bobo ng narrative, no? Ganito yan eh. Kung sinasabi nila na kaya daw uuwi o kaya daw pupunta si Martin Romualdez sa Singapore ng 5 days no, para daw magpagamot dahil takot daw kay Saldico kasi papauwi na. So sa tingin niyo po ba, no, sa loob ng 5 days po ba na yun, mapapauwi ba si Saldico dito? Ano kinakatakot niya? Bibilan ng buwan yan, hindi yan basta-basta. O swerte na kung linggo, siguro, swerte na for 4 weeks. O, bali, 1 month din pala. Swerte na kung linggo, swerte na. Pero buwan yan, abutin ng buwan yan. Hindi yan basta-basta. Lalaban niya si Saldico para di mapauwi dito. At ngayon, sigurado ba tayo na ang kakanta ba ni Saldico si Martin? Baka mamaya ikanta ni Saldico, baka mamaya ang ikanta ni Saldico si Presidente, baka magulat kayo. Tulad ng ginawa niya nung nakaraan, di ba? Yung nakita niyo ba yung lumang video ni Saldico? Sabi ni Saldico, ako po inuutusan lang ni Martin Romualdez, pero si Martin Romualdez ay inuutusan ng Presidente. O, di ba? Paano pag uwi po ni Saldico, ayan ang ikanta niya. So, paano kayo ngayon? Paano pag sinabi ni Saldico, ay wala akong kasalanan dyan. Ako na pag-utusan lamang ni Martin Romualdez. At si Martin Romualdez po, sumusunod lamang sa Presidente. So, paano yon? Kasi itong mga loyalistang DDS, akala mo, no? Kung makapagsalita sila, akala mo na pag uwi ni Saldico dito, ang ikakanta niya si Martin lang. Sure kayo, si Martin lang? Yung ikakanta niyan? Yan tayo eh. Tanga na, loyalistang DDS. Tinan ninyo, paano ko nasabing loyalistang DDS? Kasi loyalista daw sila, pero narrative nila pang DDS. Ang usapan natin, evidence-based eh. Buha ka ng ina eh. Doon ako natatawa eh. May usapan tayo dati, di ba? Tayo pag magbablog tayo, evidence-based ha? Pero pag ganyan, walang evidence-based, ano yan? Ngayon, mga babayan, no? Ngayon, well, to be honest, di ba? Sobrang nakaka-criticize na po talaga si Boying Rimulya. Sa totoo lang. Yan, tulad yung sinabi ko nga kanina, bakit ka magpapa-amlak nang wala ka pa namang ebidensya? Sige nga, kung gaano ka bullshit yun, sige. Parang kayo, ipapasearch warrant ko kayo nang walang ebidensya. Sige nga, tama ba yun? O kunwari pupunta ako sa bahay ninyo, ipasearch warrant yan. Ganon,
Ganun ba? Ganun ba? Okay lang ba yun? O ganun din po yan, hindi dapat kikilos ang AMLAC nang walang ebidensya. So ang tanong, anong ebidensya ni Boying Rimulya na nag-commit ng money laundering si Martin Romualdez? Ayun ang gusto ko malaman eh. Kasi dapat dapat kasi pag nagpapapress ko, ni kompleto. 'Di ba dapat kompleto? Hindi kasi. Ako nire-respeto ko no kasi ito. Merong ibang nagchuchuri kasi. Ito sabi ng iba kasi na takero hindi kaya na na ito parte ng palabas lamang para lamang sabihin na si PBBM inuuna yung pinsan. Pero eventually patatakasin lang din 'yan. Pero ang point dito mga kababayan ng kaso plunder. Pag ang kasong plunder sinampan na po yan sa ombudsman, sinampan na sa Sandigan Bayan, kulong po yan. Papayag ba kayo nang ikukulong kayo sa pamamagitan lamang ng palabas? Papayag ba kayo na magpapagamot kayo? No? Tapos hindi kayo papayagan para lang sa palabas? Papayag din po ba kayo? No? Na ipapaamlak kayo ng walang ebidensya para lang sa palabas? O, di ba? Well, ako, okay lang sa akin kung naniniwala kayo sa ganun, pero kung ako tatanungin niyo po, I don't buy it. hindi ko siya kayang bilhin. Kaya nirerespeto ko yung ganung klaseng theory na posible nga naman. Posible naman na ganun. Pero hindi ko kayang bilhin eh. So balik na tayo sa AMLAC, dun talaga ako naguguluhan eh. 'Di ba? Sabi ni Boy Rimulya, ang solusyon ng gagawin dito, papa-AMLAC ko na para makakita tayo ng para makasunan natin ng money laundering. Ang tanong, saan ang ebidensya ng money laundering? Bakit mo papaamlak? Parang ganito ang sinasabi ko eh. Pupunta ako sa bahay ninyo, may dala akong polis. Huliin nyo yan. Kasi i-search nyo yan kasi mayroong droga sa loob ng bahay niyan. O kapag nagtanong ka kapag kayo nagtanong ng ebidensya sa akin, trip ko lang. Trip ko lang na ipa-search warrant kayo. Baka kasi mayroong droga. Baka meron lang. Fair ba yun? Isa lang. Buha ka ng ina ka, Boy Rimulya. Fair ba yung ginawa mo? Hindi nga. Puta, paras kayo ng utol mong tanga. Paras na kayo ni John Vic na tatanga-tanga. Mag-utol nga kayo. Hindi ko talaga makuha yung point. No, baka siguro mangmang lang talaga ako, hindi ko alam, baka hindi ko updated. Ang tanong nga natin dito, ano ang ebidensya ni Boy Rimulya para ipaamlak mo yung tao? Di ba? Kasi alam ko kasi bago magpaamlak, meron mo ng ebidensya na may money laundering na nangyayari. Oh, well, ang point natin dito, ito na, sige na. Pinaamlak si Martin. Kahit walang ebidensya. Pag may nakita yung AMLAC na money laundering, wala tayong magagawa. Money laundering talaga si Martin. Pero ang proseso, mali. Pero, tatanggapin natin. Nakuha niyo yung point kung gaano kung gaano ka-conflicting yun. Conflict ba yung tamang term? Kasi sinasabi ngayon natin dito, hindi tama yung proseso para ipa-AMLAC si Martin. Di ba? Hindi tama. Ako sinisigaw ko dito. Hindi tama yung proseso para ipa-AMLAC si Martin. Pero pag may nakita yung AMLAC, kasi wala na tayong choice, ginawa niya na di ba? Pero pag may nakita yung AMLAC na money laundering talaga, wala tayong magagawa. Ganun eh. Kasi mga babae, pag sinabi ng AMLAC na, ito, may ebidensya kami dito na red flag o laban dito kay Martin. O kung hindi na natin paniniwalaan yan, di dapat, huwag na rin natin paniwalaan yung sinasabi ng AMLAC dun po sa Congress tungkol nga po sa mga Duterte. Ganun eh. So tingnan natin kung anong ay nako. So by the way, no. So okay na. So wala lang, medyo naglabas na ako ng aking hinanakit no sa well, hindi ko matanggap kasi sinasabi ko naman no, hindi naman ako fan ni Martin Romualdez. Pero kahit sinong tao, mga kababae doon, na pagbintangan ng walang proseso at hindi tama, mali yun. Di ba? Mali yun. Kahit si Duterte pa yan, mga streetwise, kunwari, pagbibintangan si Duterte nang hindi naman tama, mali pa rin yun. For example, si Duterte, pinagbintangan na
Na basta, katito, di wala akong maisip. Kunwari si Duterte pinagbintangan na ah nag-rate ng matanda, grabe. Oh, oh. Oh, sige, oh. Nang rape ng matanda daw, sabi ng misis ko. O, di naman totoo yun, di ba? Hindi naman totoo yun. Tapos merong matandang lumabas na halatang parang gutesa lang, na umiiyak, na ako, ni-rape ako ni Tatay Digong, ganun iyak-iyak, no? Tapos si Duterte pala nasa dahig nung nangyari yun, basta get my point. Ay, siyempre, ang babatikusin ko nun, yung peking testigo, hindi na si Duterte. Kahit ayaw ko sa kanya. O di ba, tama naman eh. Di ba? Nag-finger ng katulong. Uy, baka totoo naman. Baka totoo yan. Mahirap yun eh. Di ba? Kasi posibleng nagawa ni Duterte dati yun eh. Di ba? Oh. Pero yun ang rape ng matanda, kunwari mga 90 years old na, di ba? Naugod-ugod na. Hindi ako maniniwala nun. Pero kunwari may lumabas naman na 90 years old na sinuturong ni-rape daw siya ni Digong. Hindi ako maniniwala.